lugar sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Wala pa ring supply ng tubig dahil sa ginagawang pagkukumpuni ng Maynilad sa kanilang pipe network. Ang latest sa mga apektadong lugar, alamin. Pambansang kamao Manny Pacquiao at Antonio Margarito, puspusa na ang paghahanda para sa official weigh-in bukas. Mga lugar kung saan ipalalabas ng live ang bakbakang Pacquiao Margarito, naghahanda na. Exclusive, dalawang hinihinalang gun runner arestado sa buy-bust operation sa Parañaque. At cast ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, excited na nagkwento ukol sa kanilang pelikula sa world premiere nito sa United Kingdom. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga mga igan, narito na ang mga unang balita. Mga residente sa mga lugar apektado ng water interruption, maghapong nag-ipon po ng tubig. Hanggang mamaya alas 10 ng gabi, walang water supply ang ilang barangay sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite dahil sa pagkukumpuni ng tubo ng Maynilad. Narito ang report ni Siria Naguho. Maagap na nagpuno ng tubig sa kanyang mga timbat kaldero si Nanay Nilda. Napanood niya raw kasi ang report ng GMA News na kasamang mawawalan ng tubig ang barangay nila dito sa Pasay dahil sa gagawing tubo ng Maynilad. Kagabi pa, tapos nung umaga, nag-ipon pa rin kami para pampaligo lang, panghugas-hugas, pangbuhos sa CR. Tuloy naman sa pag-igib sa posong ito ang iba pang residente. Mga 1,000 yan ang nag-iigib dito pagka walang tubig. Marami dito mag-iigib. Paano bukas? Bukas baka magkagulo dito kasi yung dami din pipila eh. Bukod na sa poso, ito pa isang pinagkukunan ng tubig ng mga residente dito. Isa itong natural na balon na ayon sa mga residente bukod sa malinis ay hindi rin nauubusan ng tubig. Bukod sa Pasay, apektado rin ang water interruption ng ilang bahagi ng mga lungsod ng Parañaque at Las Piñas, maging ang ilang bayan sa Cavite. 36 na oras tatagal ang pagkukumpuni ng Maynilad sa tubo na magkokonekta sa lumang tubo nila papunta sa bagong Pasay Pumping Station. Kapag natapos daw ito, ayon sa Maynilad, malaki raw ang madadagdag sa supply ng tubig sa Cavite at Las Piñas. Para sa unang balita, Siria Naguho reporting. Dallas Cowboy Stadium inaayos na para sa inaabangang laban ni Manny Pacquiao at Antonio Margarito sa darating na linggo. Kahapon muling nagharap sa pre-fight press conference sina Pacman at Juana Tornado. Mula naman sa Texas, narito ang report ni Chino Trinidad. You said about that? Hi, Freddie Roach. No. That's Freddie Roach right there. Manny Pacquiao. Ito ang kumakalat na video sa internet kung saan ginagawang tampulan ng biro ng kampo ni Antonio Margarito ang coach ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach na may Parkinson's disease. Humingi na ng dispensa si Coach Robert Garcia kay Coach Freddie sa nangyaring pang-insulto. This was nothing to do with the disease that Freddie Roach has. We know it's something that we don't wish to nobody. I would never allow that in my gym. That I want everybody to know. This is something personal, something between Team Pacquiao and Team Margarito. Muling nagharap ang pound for pound king at ang Tijuana Tornado. Pero sa halip na kontrobersya, mas nakatuon daw sila sa pagsungkit sa WBC Super Welterweight belt. My concern is how we can give a good fight to the people who are going to watch on Saturday, and I'm praying not for only myself, but I'm praying also to my opponent and to all the boxers who are going to fight on Saturday. Simplemente saben que va a ser una buena pelea y yo creo que es importante, ¿no? I think the fans, understand that it's a big fight, it's a great fight, and I hope we do have a very large crowd. Ready na rin ang Cowboy Stadium sa lawak nitong 3 million square feet at maximum seating capacity na 110,000. Ito ang itinuturing na pinakamalaking dome stadium sa buong mundo. At target ng promoters, higitan di lang ang sales ng Pacquiao-Clottey fight na sa parehong stadium ginanap, kundi ang record para sa pinakamataas na indoor ticket sales para sa boxing na nasa mahigit 63,000. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Samantala habang papalapit ang labanang Pacquiao Margarito, naghahanda na rin ang mga lugar na may live screening ng pinakahihintay na bakbakan ngayong taon. Narito ang report ni Rida Reyes. Or across
Pacquiao with a 1-2-3 combination. Lot of punches. Sa bawat suntok ni Pacman na lumalanding sa kalaban, ay siya namang pagbubunyi ng kanyang mga kababayan. Karamihan nga, hindi na nakukontento sa panonood lang sa mga bahay. Parami na rin kasi ng parami ang mga establishmentong nagpapalabas ng live screening ng laban ng pambansang kamao. Ang restaurant na ito sa Quezon City, bagamat bago pa lang, di raw pahuhuli. Kasama sa 600 na entrance fee, ang breakfast buffet sa loob ng air-conditioned function room na ito. Inihahanda na rin ang penthouse sa hotel na ito na may seating capacity para sa 400 tao. Sa Sabado, isi-set up na ang dalawang tig 30 feet na widescreen. 800 pesos ang bayad dito, pero tsak na sulit naman daw ito. Kung komportable ka kasi fully air-conditioned kami, and then kung hindi crowded yung namin, seating capacity namin muna, tapos ma-accommodate namin yung 300 to 400 guests. Saka meron kaming special offer na menu. Pero sa mga ayaw na rin gumastos para mapanood ng live ang laban ni Manny Pacquiao, may mga libre din namang screening. Gaya na lang sa mall na ito sa Caloocan, kung saan nakalatag na ang dalawang 10 by 15 feet na giant screen. Karaniwang umaabot daw ng hanggang 3,000 ang nanonood dito. Kaya para maibsan ang init, nagkabit na ng 8 blowers at industrial fan sa paligid. Meron naman kaming marshals for crowd control. Tapos, kumpleto naman yung mga gamit. Meron rin kaming medic na dumarating. Ayaw natin ng riot. Ayaw natin ng gulo. Tapos, pagka punong-puno ng tao, baka hindi na rin sila mag-enjoy. Katunayan, may ilan na nga rin ng mga nagpa-reserve gaya ng Mexicanong ito. Numero 1, Margarito's gonna win over Manny Pacquiao. Kaya naman ngayon pa lang, excited ng manood ang ilan nating mga kababayan. Gaya ni Mang Luis na bilang paniguro, itinago pa sa kanyang wallet ang ticket sa free screening. Siyempre, Pacquiao fight yan eh. Ano yung trabaho? Di, yun muna, bago trabaho. Pwede naman yung, pagkatapos nun, di sa katrabaho. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Pagamang hininalang drug pusher, kalabosong sa ginawang raid ng mga pulis sa Santa Ana, Maynila. Tototanggi naman ang mag-ama na tulak sila ng shabu. Darito ang report ni Julius Segovia. Sa raid nito lang nakaraang linggo, nasa kote ng Manila Police ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa Punta Santa Ana sa Maynila. Nahuli ang dalawa matapos maaktuhan sa pagbebenta at paghit-hit ng shabu. Ilang araw lang ang nakalipas, binalikan ng MPD ang anilay pugad ng bentahan ng ipinagbabawal na gamot sa Santa Ana. Suminyas na. Baba. Sa operasyon, nagkunwari pa raw ang mga target na basura ang daladala nila, kaya itinapon sa kalsada. Buksan mo! Ilagay mo sa kulo. Sumunod ka lang, ha? Yan, tatlong shabu. Nang buksan ang sinasabing basura, ilang sachet ng hinihinalang shabu ang nakita. Agad inaresto ang mag-amang sina Bernardo at Bernard Lasatin. Actually, mag-ama ito. So, this could be a lessons learned dito sa mga iba din na minsan yung mga magulang na ini-involve nila yung mga anak nila dito sa mga masamang gawain. Nagpanggap na bayar ng droga ang ilang pulis, kaya naaresto ang mag-ama. 500 piso kada sachet ng shabu ang benta sa kanila. Gayunman, todo tanggi ang mag-ama pagdating sa presinto. Pero ayon sa pulisya, cellphone video raw nila ang magpapatunay sa reklamo laban sa dalawa. My guidance now is as much as possible. Kung meron tayong mga personalities, work for it. Work for it and if possible, take video. Kasi yun lang naman ang magiging ebidensya natin. Reklamong paglabag sa Republic Act 91